Okay, good morning po sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon ay tungkol kay BP Sara. Na naman, si BP Sara ay nag-react tungkol sa pagdawit sa kanyang asawa na si Mans Carpio at sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Well, hindi natin may aalis sa kanya na magalit talaga siya dahil si Pibo na ba naman simula noon hanggang ngayon buong pamilya niya na ang nadadawit sa controversial na ito, di ba? Ang kanyang buong pamilya ay nasa hotspot ngayon tungkol sa mga illegal at sa mga controversial na mga issue ng ating bayan. Okay? So, si Vice President Sara Duterte ay nag-react at sinabi na isa lang itong political harassment sa kanyang pamilya at pagdawit sa kanyang asawa dahil sa yung 350 kilos na nahuling nasabat sa magnetic lifter, 'di ba? Nung araw na ito pala ay nagkakahalaga ng 6 billion pesos. 6 billion ba? Sipin mo 'yon. Okay. Tapos ang sinasabi nila na ito daw, ang shipment na ito ay pagmamay-ari ni Pulong Duterte at ni Mans Carpio. Sila daw ang mga may-ari nito. Sila daw ang nagpa-ship nitong cargo na ito. Kaya mainit na usapan ito tungkol sa mga Duterte. So, sino ba naman ang hindi magre-react, di ba? So, sabi nga, kung wala ka namang kasalanan at wala ka namang itinatago, bakit hindi ka magpaliwanag at pumunta doon sa imbitasyon ng Kongreso? 'Di ba? Pumunta ka doon, ipaliwanag mo at i-present mo. Pero kung hindi ka naman pupunta, maaring may kinalaman ka. 'Di ba? Isa sa mga reason na hindi mo pagpunta doon ay yung kinalaman mo, baka may kinalaman ka sa shipment na ito. So maraming mga katanungan ang mga inaantay ng taong bayan. Bakit ngayon na itong mga issue na ito ay lumalabas? Ayon nga sa iba, maaaring ito ay politika lamang. At sabi nga nila na total malapit na ang eleksyon. Inumpisahan na nila ngayon dahil kapag nakaupo ang mga Duterte sa posisyon, maaaring balikan sila nito. At simula sa kanyang mga magulang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, 'di ba? Yung ICC, tapos kay Baste, yung sasampalin niya daw yung general, 'di ba? So, ito naman kaso naman ng kanyang asawa na si Mans Carpio at ng kapatid niyan si Pulong Duterte. Na okay, na pinalabas ni Jimmy Guban na siyang officer ng Bureau of Customs. So, sabi nga nila, antayin na lang natin ang maaring kalabasan ng sitwasyon. So, sana nga maging maayos at magpaliwanag ng maayos sa mga part nila Pulong at ni Mans Carpio. At pumunta sila sa Kongreso. So sana nga maayos na nila ito. Kasi sa tingin ko maaring politika lang ito talaga. At ayaw lang talaga ng mga iba na makabalik ang mga Duterte sa posisyon. Ngayon, ano naman ang magiging kapakinabangan nating mga mamamayan dito? Well, wala siguro. Kasi sila lang naman ang nagtatalo-talo rito eh. Wala naman tayong pakinabang dito eh. Unless na meron silang gawin
para sa kapakinabangan ng mga Pilipino tulad natin, mga ordinaryong mamamayan, di ba? So pag tumakbong presidente uli, pag tumakbong presidente si Sara Duterte at gumawa siya ng maayos para sa ating mga taong bayan, mga Pilipino, lalo na sa amin mga OFW, maganda 'yun, good 'yun, 'di ba? Kung makakapasok naman sa Senado, ang tatlo magkakapatid, pati si PRRD, good din 'yun kung gagawa sila ng maayos. Ngayon, lalo na sa mga laganap na krimen uli, pagbabalik naman ng mga krimen, sa pagbabalik na naman ng mga problema sa airport, na ito ay ang Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang nakaresolba nito noon, di ba? So, pinag-aanuhan natin na sana dumating yung time na ang ating Pangulong Duterte ay ang ating Vice President na si Sara Duterte ay maayos niya itong lahat. Maganda naman ng intensyon ng ating Vice President. Maganda rin naman ang intensyon ng ating Pangulo. Yun nga lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos parang nakukulangan ng ibang tao. Maraming kulang. Hindi kasi naipapakita yung pangil. Walang pangil ang parang walang pangil ang batas. Ang dami ngayong mga krimen, ang daming patayan, ang daming mga nakawan, kidnapping. Bumalik na naman yung airport nga Ang daming manood lang kayo ng mga ibang mga vloggers. Yung airport, nako po, ang daming mga problema. Nagbalik na naman. Samantalang nung panahon ni PRRD, 'di ba? Anong sinabi niya? Pag nagloko kayo diyan, tanggal kayong lahat. Ngayon wala na 'yun. Nawala lahat 'yun. Kaya balik sa mga nakawan at balik sa paggawa ng hindi maganda ang mga tao diyan sa airport. 'Di ba? Walang galang. Samantalang nung araw nung panahon ni PRR, 'di ba? Hindi tayo against sa Pangulong Marcos. Pero hindi rin tayo tatahimik. 'Di ba? Maraming problema ang ating bansa, maraming problema ang ating bayan. Lalo na sa mga OFW na maraming hindi maayos ngayon. 'Yun ang totoo. Totoo na nung panahon na maikukumpara mo talaga, panahon ni PRRD at panahon ngayon. Kahit nasabihin mo pang 2 taon yun, yung panahon ni PRRD nararamdaman mo Itong panahon na ito ngayon, parang wala Kita mo, imbis na maging maayos yung buhay mo, parang bumigat-bigat din Sabi nga na, marami ang may trabaho ngayon, pero yung marami nga may trabaho, yung marami naman ng krimen. Alin ang anuhin mo ng maraming trabaho, maraming krimen. So, judge na lang nito, mag-ingat na lang tayong lahat, no? Hanggang sa meron sigurong namumuno na magiging maayos at maging tapat para sa mga taong bayan. Okay. Huwag nating kalilimutan na kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel at please like, share, and subscribe na rin para updated ka sa mga bago nating video. At huwag nating kalimutan, Sportyo. Ang ating merch, Sportyo. Meron po tayong bag, shirts. Makikita po natin yan sa Facebook. Hanapin nyo lang po yung Sportyo doon po. Okay po. Tulungan po natin para makatulong po ito sa ating channel. And ang ating pong business po, ang Brad's Air Conditioning. Yan, business po ng brother ko po namin na suportahan nyo po. Kung may nangangailangan kayo ng mga aircon unit, mga maintenance sa mga unit nyo po sa aircon, lalo ngayon tag-init. Yan. Yung mga materials, spare parts, maintenance, yung mga nagme-maintenance din po kami, mga unit nyo po sa bahay na ngayon tag-init. Kailangan nyo po yan, mainit ngayon. Yung mga aircon unit nyo po.
Brad's Air Conditioning po. Meron po tayong business ni ganyan. Salamat po, no? Suportahan po natin yun. Ingat po kayo palagi. Bye!